Hello po. Sa video po natin ito, i-share ko po sa inyo yung aking ginawa kung paano ko po na-reach ang 1,000 subscribers and 4,000 watch hours na requirements ni YouTube sa loob ng 4.5 buwan. Ngayon po, sana po ay makatulong po ito sa inyo. Sinishare ko lang po para po at least makatulong po ako kahit papaano. Pasensya na po kayo sa background ng aking video kasi po nandito po tayo sa aming tindahan. Wala pa akong mapagpwestuhan. May mga damit po, yung mga RTW pong paninda ko. Ang pinakauna ko pong ginawa ay in-upload ko po pala na video sa aking YouTube ay shorts video. Kasi po during that time po na nag-uumpisa pa lang ako sa pag-YouTube, di po ako marunong gumawa ng mga long videos or mag-upload ng mga long videos sa YouTube. Ngayon po, habang gumagawa po ako ng mga shorts video sa YouTube, ay pinag-aaralan ko po kung paano ko po ma-upload ang mga long video sa YouTube. Tapos at the same time po, habang nag-aaral ako sa kung paano mag-post ng mga long video sa YouTube, yung mga friends ko po sa Messenger, sa Facebook, ay ini-invite ko po or sinasabihan ko po sila na pa-subscribe po, pa-watch po ng aking mga videos. Humingi po ako sa kanila ng tulong. Then after po noon, sinishare ko po siya sa Facebook page, sa Messenger. Tapos nag-join po ako sa mga groups na may mga malalaking bilang ng members. Tapos po, nagsasabi po ako sa kanila, nag-share po ako ng link ng aking channel sa YouTube. Sinasabi po sa kanila na pa-subscribe po, humingi ako ng tulong para po dumami yung subscribers ko. Basta po, wag po natin kalimutan kapag nag-share tayo ng link sa Facebook page, sa Messenger, or sa mga groups, yung magic word po na subscribe. Please subscribe. Yun po, wag na po natin kalimutan yung word na yun. Pangalawa po is, gumawa po tayo ng mga content videos na mga informative content po. Yung may matututunan ng ating mga viewers about sa ating videos. Kasi po, kapag ang ating viewers nagustuhan ng ating videos, ay kahit hindi po natin sa kanila sabihin na mag-subscribe sila, usap po silang nagsusubscribe sa ating channel kapag maganda yung ating ginawang content video. Tapos po, iwasan po natin ang mag-upload ng mga personal vlogs po natin about sa buhay natin. Kasi po, minsan ang mga viewers, wala naman silang pakialam, hindi nila papanoorin yun dahil sino ba tayo para panoorin nila ang mga personal vlogs natin about sa buhay natin, pinagkakabala natin, ang ginagawa natin sa buhay. Kasi po tayo sikat para pa sayangin ng mga viewers na panoorin yung mga personal vlogs natin. Yun po, pangalawa po, gumawa po tayo ng mga content videos na very informative, yung may matutunan po ang ating mga viewers. Pangatlo pong ginawa ko ay, bukod po sa ating social media account, di pa po may mga friend po tayo na hindi masyadong active sa Facebook, hindi masyadong gumagamit ng Facebook nila, or kahit may Facebook sila, hindi naman masyadong active sa Facebook. Tapos nakasalubong po natin, or napachika lang po tayo, konting kwentuhan, isingit po natin. Yun po ang ginawa ko, isinisingit ko po yung YouTube channel ko. No, ipasubscribe naman. Mayroon po akong YouTube channel, ganito, ganyan. Tapos, hanapin nyo po ako sa YouTube. Binibigyan ko sila ng, minsan sinusulat ko po sa papel para mahanap nila yung aking YouTube channel. Kasi po minsan may mga tao po, may mga friend po tayo na hindi active sa Facebook, hindi active sa mga social media, pero po mahilig silang manood ng mga video sa YouTube. Marami po akong pagkamag-anak na ganyan na, lalo na yung mga busy, tapos habang nagpapahinga sila sa gabi ay nag-YouTube sila. Kaya po yun, sabihin ko sa kanila, nag-YouTube ka, ganito, kuya, nag-YouTube ka. Wala po silang hilig sa Facebook. Sa YouTube lang po, palagi sila nag-scroll. Kaya po, sinasamantala ko rin po yun, habang nag-YouTube sila, hanapin nila yung channel ko. Isa po yun sa nakatulong. Yung pang-apat po is, kahit po gaano po tayo kabisi, katulad ko po is a working mom, nagtatrabaho po ako sa labas, nag-aalaga ng bata. Kapag may time po ako, nag-upload po ako ng kahit 1 o 2 video bawat linggo. Pilitin po natin maging active sa YouTube na mag-upload po tayo ng mga videos.
linggo-linggo. Kahit isa o dalawang beses lang po pag-upload. Kasi po, kapag in-upload natin, nag-upload po tayo ng mga bagong video sa YouTube, kahit pa paano po, kapag nag-scroll yung mga dati nating subscriber o nag-subscribe na sa atin, pag nakita nila yung videos natin, may bago tayong upload, click po nila yon. Dagdag views din po yon. Yung panglima po is, kapag gumawa po tayo ng video, i-upload natin sa umaga o kaya sa hapon. Huwag po sa gabi. Kasi po, yung mga viewers natin, kasi nandito tayo sa Pilipinas, is gising po sa umaga. Kasi na-try ko na po mag-upload ng video na hating gabi, konti po yung views. Kaya po, ang ginawa ko noon, nag-research po ako kung anong oras po ba yung dapat na pag-upload natin sa ating mga videos. Yun po, na ano ko po is, dapat po umaga po tayo mag-upload kasi po maraming viewers. At gising ang mga tao, may tendency po na habang nagpapahinga sila, halimbawa nagtrabaho sila, nagpapahinga sila, ano po sila, halimbawa sabihin nila, mag-YouTube muna, manunod muna ako ng video, ganyan. Tapos, kapag in-scroll po nila, pag naging nasuggest po ni YouTube yung videos natin, yung bagong upload natin, mapapaklik po sila doon. Kaya yun po ang the best time na pag-upload ng ating videos. Tapos kapag umaga po kasi ang in-upload natin ng ating videos, mas marami po ang subscribers based po sa aking channel, based po sa naging experience ng aking YouTube channel. Marami po ang nagsusubscribe ng umaga kaysa gabi. Kasi po, pag sa gabi po, pag chine-check ko, before po ako matulog ng 8 o'clock, marami na pong nag-subscribe sa maghapon. Pag gabi po, pag 8 o'clock natulog ako, tapos magising ako kinaumagahan ng alas 5 o'clock, pag tini-check ko po ang aking YouTube channel, minsan po walang nadadagdag na subscribers. Kasi ibig sabihin, patulog na yung mga tao, natutulog na yung mga tao. They don't have time po na mag-scroll pa sa gabi kasi magpapahinga na sila. Kaya ganun po ang naging experience ko. Dapat po i-upload natin umaga yung ating videos. Tapos po, sa kapag gumagawa na po tayo ng mga long content videos po natin sa YouTube, ba yung mga 4 minutes above, 3 minutes above po, huwag po natin kakalimutan maglagay po tayo ng thumbnail. Kasi nakakatulong din po yung thumbnail sa pagdami ng ating subscribers and mga views. Tapos ayusin po natin yung description ng ating channel. Kasi po, minsan po may mga nanonood po ng mga videos na habang nanonood sila, click po nila yung description ng channel sa baba. Binabasa po nila yung description ng ating channel. Kaya dapat po ayusin po natin yung katulad ko po, pag nanonood ako ng video, click po yung description ng kanilang channel. Ganun po ang dapat gawin natin. Yung thumbnail, yung description, ayusin po natin before po tayo mag-upload ng mga long content video. Kapag marunong na po tayong gumawa ng mga video sa YouTube. Tapos, yung mga keywords po and tags po, nakakatulong din po siya, yung end screen, yung cards. Ay ayusin po natin before po tayo mag-upload ng mga long content videos. Ayusin po natin yung ating channel. Isa yun sa mga nakakatulong sa pagdami ng subscribers and viewers ng ating channel. The last one po na may bibigay ko po sa inyo, may share ko po sa inyo, kung paano po dumami yung aking subscribers. Naabot ko po sa 4 na buwan kalahati. Tapos na-reach ko yung halos magkasabayan ko lang pong na-reach yung 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. Halos 24 hours lang po yung pagitan nila. Halos magkasabay po silang na-reach ng aking channel. Kapag naka-upload na po tayo ng mga video sa ating YouTube channel, wag po tayong magdi-delete ng ating videos. Kahit gaano pa ito kapangit, o hindi tayo masyadong kagandahan doon, hindi tayo nakapaghanda ng mabuti. Basta po na i-upload na po natin yung ating videos, wag po nating i-delete. Lalo na po kapag meron na siyang views, wag po nating i-delete kasi po maapektuhan yung number of views ng ating channel. Kahit na po marami tayong mali doon sa video, halimbawa po nabubulol tayo, tapos sa tingin natin pangit yung video, tapos kahit ano po,
wag na wag po nating i-delete yun kasi po maapektuhan ang views, number of views ng ating channel. Sayang naman po. Ito lang po ang aking mga naaalala kung paano ko po na-reach ang aking 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. Na ito pong mga isinare ko po sa inyo. Ito lang po ang aking naaalala kung paano ko po na-reach yung mga requirements ng YouTube for monetization sa loob ng 4.5 months. Salamat po sa panunood. Sana po may natutunan kayo or nakapagbigay po ako ng simpleng mga tips kung paano ko po na-reach ang 1,000 subscribers and 4,000 watch hours na requirements ni YouTube. Sa madalian lang pong ilang buwan lang po na-reach ko po. Hindi na po ako umabot ng isang taon. Yung mafe-feel nyo po kapag na-reach nyo yung requirements ni YouTube for monetization ay sobra mga mixed emotions po. Halos hindi mo po may papaliwanag ka. Salamat po sa panonood. Sana po kahit pa paano ay may i-share po ako sa inyo kung paano yung mga ginawa ko para po maabot ko ang 1,000 subscribers and 4,000 watch hours na requirements ni YouTube for monetization sa loob ng 4.5 months. Sana po kahit paano makatulong po itong mga tips na to. And before po natin tapusin ang aking video ay pasubscribe naman po ng aking channel and pakalimbang naman po ng notification bell para po palaging updated sa mga bagong upload na videos. Thank you po. Salamat. Bye-bye.